May mga tao na sa kanila hindi tool ang pera. Hindi kasangkapan lang ang pera, kundi parang nagiging master na. Sinasabi mismo ng Biblia na huwag kayong paaalipin dahil meron lang dalawa talaga. Kaya lang mag-serve ng tao ng isang master. Kahit ng Biblia nagsasabi na dyan sa Matthew 6:24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa, ibigin niya ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hakamakin ang ikalawa. Kung hindi kayo maaring maglingkod, hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Isa pa nga sa di ba? Na kapag ikaw ay masyadong focus na doon sa isang bagay. Actually, isa sa natin, ilang oras ang ginugugol mo para kumita ng pera? 8 minimum. Diba? Overtime pa tayo. Para lang magkaano ng pera. Actually, napakarami time natin ginugugol para lang doon sa pera. Pero hindi minsan sabi, hindi mahalagang pera. Pero bakit nandoon? Ubus yung ating di ba? Ubus yung ating oras doon. Ang ating pag-aaral, i-invest natin yan. Ang target natin talaga, maginhawang buhay. Pero pa rin yun. Pero hindi natin masyado pinag-uusapan kung ano yung pera. Pero actually, parang nagiging master. Hindi mo lang pag-aaral. Minsan, sinasakripisyo natin yung mga family, sasakripisyo yung gawain sa Panginoon. Dahil, pagka meron tayong gawain na kailangan yung required sa work, pera pa rin yun. Pero kung gagamitin natin sa tama yon, pwede namang sabay yung dalawa. Kasi tulad sa akin, ang iba ay dependent lang talaga sa pagsasearch sa Panginoon. Pag nagpastor, ang iba ay pwedeng pasal-pasaliduhan talaga na church. Pero karamihan sa church sa method lang nila, hindi talaga kaya paswerte ang pastor. Yun ang patutungan. Mas lalo yung sa Pilipinas. So, kaya minsan, nagiging master yung nababatak ang tao dahil doon sa situation. Pangatlo, sabi dyan sa Biblia, sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Sabihin, loving money leads to spiritual harm. Pag sobra nating minamahal, ibig sabihin, yung kanina parang master lang, iba, yung master kasi, yung kung alipin ka ng pera, sa ayaw mo sa hindi, parang wala kang magagawa kasi alipin ka na Pero yung mahal mo na yung pera, kahit hindi ka alipin, pero dahil mahal mo siya, nagpapaalipin ka. Gets niya yan? Parang ikaw na mismo yung nagpapaalipin, yung dahil sa pagmamahal mo doon sa hinahanap mo yung pera. Ang hirap kasi nakubuhay ka sa pera hindi ka pwedeng kumilos dito, lumabas ka dyan na hindi ka gagastos sasakay ka gagasolinahan mo yung motor mo Ngayon lang, diba? Tumawid kami ng highway, 80 na yun, diba? Pakakagat yun. So parang may tools siya na ginagamit natin para mabilis tayo alanganin na mapagwakas kami, mabayo. Diba? So, gamit natin yung pera. Noon, kung galing ka ng Baliche, siguro ilang oras mong lalakarin na Pero dahil doon sa tools, gamit mo ay merong ginamit nila yung superhighway para business na nila para maka-income. So atin, yung pera natin, nagamit natin para makadaan doon. So it's a tool. Pero kung yung love of money, hindi ko alam kasi hindi naman tayo naging mayaman na hindi natin alam kung na pag may 1 milyon ka, is kailangan mo pa ng 2 milyon. Pag may 2 milyon ka, parang bitin ka, gusto mo 4 milyon. Pag may 4 milyon ka, ay gusto mong 8 milyon. Siyempre ngayon,
Magkano meron ka ngayon, gusto mo na madoble yan, di ba? Tama. Kung anong meron ka ngayon, mas hinahangad mo talaga na mas doble pa yan dahil tapos pa talaga kahit anong gawin mo, tapos talaga. Kahit anong mekos-mekos mo sa ano, parang laging tapos, di ba? So, yun ay isang prinsipyo din pagkaroon na natin kanina. Na masyadong talito tayo doon, at ang iba addicted naman. Dahil pagka kumita na malaki, sabayan sa'yo, mabilis ang pera dyan. Lalo na pagka may nagano sa'yo na pagka, oh, mag-invest ka dito, ikita na yung 7 to 12%. Ayun, ang bilis na naman, 20 days, kumikita na. Pagka nakakaramdam ka na parang, parang ang sarap ng pera kasi makakabili ka ng ganito. Ano madali actually siyang mahalin? Yung pera? Madali siya kung meron, nandiyan na, tapos easy money, madali kang ang problema po, yung problema natin yung mangkok tayo. Kasi very attractive ka rin yung pera. Sa totoo lang. Noon pa, gusto ko mag-ipon ng pera. Pero hirap na lang mag-ipon. Pagka nalaman ni nanay, inipon ako, pag walang ulam, malamang. Magdudukot at matudukot yun. So yun. So, yung the love of money, hindi ko masyadong talagang malaliman ito, pero may mga tao talagang merong love of money. Kung mas mahal nila yung kanilang pera kaysa sa kanyang pamilya, ibig sabihin, mas love nila yung mga kung mas love nila yung trabaho, ay love nila yung money. Pang-apat, so nag-umpisa tayo sa una, God owns everything. Pangalawa, ang money is just a tool. Tool lang siya. 3, avoid the love